3:30 ng umaga. Sa ganitong oras, karamihan ay natutulog pa. Pero para sa akin, ito ang simula ng aking paglalakbay. May mga araw na walang oras magluto dahil kailangan maghabol ng aralin. Pero kapag sinuswerte, katulad ngayon, may pagkakataon akong mag-asikaso. Bakit nga ba natin ginagawa ito? Sa psikolohiyang Pilipino, hindi tayo kumikilos para lang sa ating sarili. Ang pagising ko ng maaga ay udyok ng kagandahang loob. Ang likas na pagnanais na makatulong at maging handa para sa aking pamilya. At sa mga taong sasalubong sa akin mamaya, ang sarili ay hindi hiwalay sa iba. 4:30, handa na ako. Pagpatak ng 5:30, tinatahak ko na ang kanto palabas ng aking apartment. Pabili po. Water lang po. Pagdating ng 6:15, nasa silid-aralan na ako. 1 oras at 15 minuto bago ang opisyal na simula ng klase. Sabi ng iba masyado raw maaga, pero para sa akin, ang pagiging maaga ay pagpapakita ng malawak na loob. Ito ang buwang kung saan inihahanda ko ang aking sarili. Humihiyaw ang katahimikan para bigyan ako ng kapayapaan ng isip. Ang maayos na loob sa umaga ang nagiging sandigan ng ating lakas para sa buong araw. 7:30, nagsimula ang klase sa isang laro. Siya, 1, pag-ikot niya, dapat na sulod na 2. So, katong mag-ingon ko 2, kahit wala siya kasabay. Kung makasabay siya, tanggal siya. Paunahan sa pagbilang na magkakasunod na numero ng sabay-sabay pero walang koordinasyon. Paano kami nagtagumpay? Dito pumapasok ang konsepto ng pakikiramdam. Ang pakikiramdam ay ang talas ng ating pakikiramay sa emosyon at kilos ng iba nang hindi na kailangang magsalita. Sa larong ito, hindi lang kami basta nagbibilang. Pinabasa namin ang galaw ng balikat, ang singhap ng hininga at ang tingin ng bawat isa. Ito ang puso ng ating pakikipagkapwa, ang kakayahang maramdaman ang iba upang makakilos ng may pagkakaisa. 9:00 ng umaga. Demo teaching para sa aming educational psychology na asignatura. Humarap kami sa mga umaaktong bata. Mga musmus na puno ng enerhiya at kung minsan ay may kaunting takot sa mga bagong mukha. Upang makuha ang kanilang atensyon at tiwala, kinailangan naming dumaan sa antas ng pakikipagpalagayang loob. Hindi ka pwede maging ibang tao sa kanila. Sa pamamagitan ng pagbaba sa kanilang antas, pakikipaglaro at tapat na pakikinig, ipinaramdam namin na kami ay kaisa nila. Teacher, I want a star, teacher. You want a star? First, finish your math. 10:30, bit-bit ang pagod mula sa pagtuturo, niyaya ako ng mga kaibigan kong sina Claire at Eliza na magmerienda rito sa Davao Global Township. Sa malamig na inumin, nagkaroon kami ng mahabang usapan. Sa psikolohiyang Pilipino, hindi lang ito simpleng chismis o daldalan. Ito ay pakikipagkwentuhan. Isang katutubong pamamaraan ng pananaliksik at pagkonekta kung saan malayang nagbabahagi ng karanasan ang mga tao nang walang formalistiko o artipisyal na harang. Dito namin na ilalabas ang tunay na nararamdaman tungkol sa bigat ng buhay estudyante at sa prosesong ito, sabay naming pinapagaan ang pasan ng isa't isa. Habang masaya ang kwentuhan, biglang sumagi sa aking isip
12 na pala. Bagaman masarap magbabad sa piling ng mga kaibigan, kailangan ko nang magpaalam at magandang umalis dahil naghihintay ang isang mahalagang oryentasyon. Pasado 1:00 na nang makarating ako sa UM para sa isang orientation. Paghahanda ito para sa aming susunod na termino. Natapos kami pasado 5:30 ng hapon. Ang pamumuno sa universidad ay hindi lang tungkol sa posisyon. Ito ay pagsasabuhay ng pakikisangkot at lakas ng loob. Bilang leader, tinatalikuran natin ang pagiging pasibo. Pinipili nating makialam at makibahagi sa mga usaping magpapabuti sa kapakanan ng ating kapwa mag-aaral. Ang lakas ng loob na manindigan ay hindi nagmumula sa yabang, kundi sa lalim ng ating pagmamahal sa komunidad na ating pinaglilingkuran. Alas 6:30 na ng gabi habang naglalakad ako dito sa kabaan ng Matina Highway pabalik sa aking apartment, pinapanood kong paglipas ng mga sasakyan at ang unti-unting pagpikit ng lungsod. Ako si Adrian D. Madayag, mag-aaral ng psikolohiya. Sa bawat pagising sa umaga, sa pagpasok sa klase, sa pagtuturo, pakikipaglaro, pakikipagtawanan sa kaibigan, at sa pakikipagpulong para sa kinabukasan, dun ko napagtanto, ang psikolohiyang Pilipino ay buhay, humihinga at sumasabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Dahil ang tunay na psikolohiya ay ang pag-unawa sa ating sarili, ng ating mapaglingkuran ang ating kapwa. Hanggang sa muli, maraming salamat.